Ano tayo review ngayon? Ito, iPhone 16. So, unboxing natin. Actually, matagal ko na itong gamit simula pa October. Bilay ko lang sa box para masabing bago. Ang galing! Ang galing! So, price muna tayo. Magkano ba to? Ito. 55,990. Yung original price niya is 59,990 kaso may sale sila. Naging 55,990 na lang for 128GB. Power Max Center ko nabili sa SM Aura. So, bakit nga ba iPhone 16 yung napili kong bilhin pang-upgrade sa phone natin? Kasi dating phone ko ito, yung iPhone XS. So, itong XS na to, 2018 pa to ni-release. Makapansin nyo, halos same lang yung layout niya ng camera. Ito pala yung bago sa iPhone 16, no? Bago yung layout ng camera niya. Binalag nila sa diagonal para daw yan sa spatial. Kung meron kang, Apple Vision Pro. Pero wala namang katang gumagamit nun dito sa Pilipinas masyadong mahal. iPhone pa nga lang. Hirap na tayo dito. Huwag kayo iiyak! So ano nga bang mga bago dito sa iPhone 16 na wala dun sa iPhone 15? Una-una, nilagay nila tong action button. Dati sa mga Pro version lang yan ng iPhone. Tapos ito isa pang button dito, camera control. Mamaya testing natin yan. Nag-run ako ng mga test dito. Sa Antutu nakuha niya 1.5 M. So yan nakuha niya sa Geekbench. Single core 3.3 6.9 sa multi-core 8.399. Single core, ayan. Ito yung iPhone 15 Pro sa 15 Pro Max. So mas mabilis siya doon. Multi-core naman, ayan, iPad Pro pinakauna. iPhone 15 Pro Pro Max sa 7.2 lang. Tayo nasa 8.3. GPU naman tayo 27,803 yung nakuha natin. Tapos, ayan. Ito rin yung ranking niya. So, magkatapat lang sila ng 15 Pro sa 15 Pro Max sa GPU. Sa CPU lang talaga katalo. Yung lang ng iPhone 15 kasi, yung sa display niya, 60Hz lang. Although AMOLED siya, hindi ko naman napapansin na mabagal yung display niya. Bola lang yan. Kahit kasi may Android din ako dati ng 120Hz, di ko naman napapansin na mabagal. Kaya siguro hindi na nilagay ni Apple yung 120Hz o yung tinatawag nilang promotion sa iPhone 16. Kasi parang wala nang kukuha ng Pro kaya yun, parang talaga hindi nila inilagay. Pero sana next year sa iPhone 17 kahit mga 90 siguro pwede na, di ba? Considering the price naman kasi. Maganda pa dito sa display ni iPhone 16, kaya niyang bumaba hanggang 1 nit. So yan. So sa gabi maganda siyang gamitin kasi hindi masakit sa mata. So 1 nit yung pinaka mababa niya level. Teka, di ko na makita. Sobrang dilim. Ayan, tapos ang maximum niya, alam ko pa naka-auto brightness to, nasa 2,000 maximum. So ayan, sobrang liwanag ito. Kahit nasa labas ka, tapat yung araw, hindi ka mahirapang tingnan yung screen. Yung sa camera niya, meron siyang dual camera setup. 48MP na main, saka 12MP na ultra wide, tapos meron siyang LED flash. Yung sa camera niya, although dalawa lang yung lens, meron pa rin tayong digital zoom na lossless, natatawag nilang lossless zoom. So ito nga yung sa Apple kasi yung tawag nilang fusion camera. Kumbaga, yung 48MP na kuha, kinakrap nila, ginagawa nila nilang 24MP. So yun yung parang pinaka 2 times na zoom niya. So ultra wide. Sa maganda lang kasi dito sa meron na siyang autofocus yung ultra wide niya, kaya pwede tayo makapag-shot ng mga macro shot. Ayan lumalabas tong yan, yung logo na yan.
Tapos ito rin yung sa video niya, kaya niyang mag-record ng 4K 60 FPS. Tapos meron din siyang ito, action mode. Ito pag masyadong maalog o kaya tumatakbo ka or may binibidyo kang malikot, pwede pong i-activate yung action mode. Tapos ano pa ba? Meron din siyang cinematic video. Actually hindi niya bago yan. Sa iPhone 13 meron din yan. So ito yung camera control button. Kapag pinindot mo yan, mag-open yung camera. Tapos double light press, pwede ka mag-adjust ng mga ito, diba? Zoom tayo. Medyo mahirap lang siyang kabisaduhin or sanayin kasi diba? Ano siya parang bagong feature. Kumbaga sa ngayon, masabi kong gimmick pa lang tong feature na to ni Apple Kasi hindi pa talaga fully optimized. Sana kung ano na to, nilagyan lang ng fingerprint no? Face touch ID na lang. Ito yung pinagamit ng camera control. Pwede mo siyang visual intelligence, ito tawag nila. Ayan. So, kung may gusto kang hanapin, ano mo lang, i-picturean mo lang. Tapos, search. Ayan siya. So, parang lang din talaga siya yung kay Google na image search. Tapos, pag, meron pa siyang ChatGPT. Kung gusto mong tanungin si ChatGPT kung ano to, halimbawa yan. So ask. So tama naman yung sagot niya. So yun, punta naman tayo sa gallery. So since naka iOS 18 to, saka may Apple Intelligence, meron siyang tinatawag lang photo cleanup. Actually, meron din ganito si Samsung saka si Google. So, hindi lang siya sa iPhone. Maganda lang dito kay iPhone, accurate yung clean up. Tagay natin to. Tagay natin yung mga tao sa background. So, ito, kuha to sa High Street noong New Year. So, kung makikita nyo, na-detect nyo na agad yung mga nasa background na gusto mong alisin. So, tatap mo lang yan. Diba? Mawawala na. Tapos tatap lang natin yung mga ganyan. Tap lang natin. So, AI to. So, ayan siya. Maganda dito, kahit nabura mo na yung nakasave pa rin yun, pwede mo siyang ibalik kung gusto mo. Invert natin. Di ba? Tapos ito pa, yung sa Photos app, pwede ka rin meron siyang bago yan, yung photography style. Ayan. Pwede mong laro-laruin yung niya, filter. Vibrant. So, marami siyang parang ito yung sa iPhone 13 na in-improve nila. Kasi sa iPhone 13 meron ng filters, kaso ito, parang mas kinostomize pa nila. Parang mas mo siya kung ano talaga yung gusto mong ano. So yun nga, pwede mo rin siyang maset kung gusto mong yun lagi yung niya, pinaka settings niya sa camera. Ayan, photographic styles, standard lang. Wala akong save dyan. Kasi hindi naman ako nag-ano yung filter na yun. Hindi ko gaano nilalaro. Tapos ito, slow-mo, 1080p.
240 FPS. Cinematic, pwede ka rin mag-record yan, 4K at 30 FPS. Tapos yung ano pa, ito special audio. Battery health, ilang cycle na ba tayo? Ayan, cycle count 63. Manufacture date with September, October yung first use. So, yun lang, maganda din sa mga mas latest na model ng iPhone, makikita mo yung cycle count saka yung battery health mismo. Tapos pwede ka mag-set ng charging limit. Alam ko sa ano lang meron ganito, 15 saka 16. Yung sa charging niya pala guys, nag-improve din. Naka-types na to. Salamat EU. Sa iPhone 15 naka-types na rin sila eh. So kung hindi pa finorce ni EU na mag-type si Apple, ayaw talaga eh. Lightning pa rin. So yun nga, charging niya, meron tayo dito MagSafe na charger. Kapag wired, depende sa charger mo, sa brick mo, hanggang 45 kaya niya. Tapos kapag wireless naman, nag-improve din hanggang 25 watts. Pero bihira lang ako mag-ano ng wireless sa charging kasi makainit ang battery sa ng cellphone, so malakas mag-degrade yung battery. Kapag ano lang, kailangan, wala talaga. Kagaya nito, power bank, sa biyahe, mas convenient gamitin. So yun lang. Sa kapag wireless, matagal na mag-charge siya. Tapos yun pa nga, nag-iinit. So kapag dito siguro sa power bank na to, abot ng 1.5 hour bago ma-full. Pero kapag wired yung charging natin is kaya ng 1 oras full charge na. Saka hindi ko rin siya pina-full charge kasi nga isa battery niya nakaset lang ako ng 80% yung limit para mas tumagal yung battery health niya. So ang pinaka reason guys ba't iPhone 16 yung napili kong i-upgrade ngayon, kasi unang-una yun talaga yung pinaka factor sa akin, yung size niya eh. Compact lang siya, 6.1. Sabi nga ni di ba, MKBHD, si Marquis Brownlee, alam ko kilala niyo yun, sikat na YouTuber yun sa US. So siya yung na-award ng best small phone of 2024. Kasi for comparison, ito yung iPhone 16, ito yung Android, meron ulit itong Redmi Note 13. So 7.8 ay 6.7 siya, 6.7. So ang laki niya. So mahirap siya ibulsa, kaya yun talaga, gusto ko talaga ng maliit lang. Kasi yung gamit ko rin dati is iPhone XS, 5.8 lang, ito 6.1. So konti lang talaga difference siya. So size matters talaga. Sana all. Yeah, boy. Ang verdict natin sa iPhone 16, sa price niya, okay naman siya, sulit naman. 54,990, tapos kung mag-upgrade ka ulit after 6 years, so sabihin natin nasa around 10k per year. So pwede na para sa akin yun, di ba? Di ba yun ang walang ipon basta naka-iPhone? Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So yun guys, no? Kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo. Mag-review na tayo ng Apple Watch SE 2nd gen, tapos ito yung iPhone 13. So yun guys, mag-comment kayo kung may gusto kayo sabihin.